8:00 pa lang ng umaga nang maramdaman ko ang marahas na pagyugyug sa aking balikat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, na nasa pagitan pa rin ng antok at gising, at nakita ko ang mukha ng aking anak na si Miguel, halos dumidikit sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, ang mga ugat sa kanyang liig ay nakalitaw, at ang kanyang boses ay parang desperadong sigaw na tumagos sa aking dibdib. Ibigay mo na sa akin ang EVs ng card ngayon, nanay. Si Jessica ay nasa dealership kasama ang card mo at kailangan na kailangan niya ang EV. Ilang beses akong kumurap, naguguluhan, sinusubukang iproseso ang kanyang mga salita. Ang aking anak ay hindi kailanman dumadalaw sa akin ng ganito kaaga. Sa katunayan, halos hindi siya dumadalaw. At ngayon, narito siya sa aking silid, sinisigawan ako para sa isang password, habang halos hindi ko maidilat ang aking mga mata. May isang bagay sa kanyang tono na nagdulot sa akin ng kakaibang pangingilabot. Ngunit bago pa ako makapagtanong, muli niya akong yugyug. Nanay, pakiusap. Kailangan na. Kailangan ko ang mga numero ngayon. Halos tulog pa, hindi pa rin lubos na naunawaan ang nangyayari, bahagya akong napangiti. Ito ay isang otomatikong reaksyon, isang bagay na lagi kong ginagawa kapag humihingi ng tulong ang aking mga anak. Ganyan ako tinuruan. Laging handa, laging nakahanda, laging ang nanay na nag-aayos ng lahat. Kaya, binulong ko ang 4 na digit sa isang pagod na boses, hinihila ang bawat numero na parang may timbang na 1 tonelada. 3729. Hindi man lang ako pinasalamatan ni Miguel. Tumakbo siya palabas ng aking silid, nagmamadaling nagdadya sa kanyang telepono. At pagkatapos, halos 3 segundo lamang ang lumipas, nakarinig ako ng isang matalim at desperadong sigaw na nagmumula sa aparato. Ito ay ang boses ni Jessica, ang aking manugang, sumisigaw ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay dumating ang katahimikan. Isang makapal at mabigat na katahimikan na nagpaiwan sa akin na nanginginig sa aking kama. Nanatili ako roon, walang galaw, nararamdaman ang aking puso na dumadagundong sa aking dibdib. May isang bagay na hindi tama. May isang bagay na kakilakilabot na nangyari, at ako, nang hindi ko nalalaman, ay naging bahagi nito. Ngunit upang maunawaan kung paano ako nakarating sa puntong iyon, sa sandaling iyon kung saan ginising ako ng sarili kong anak na sumisigaw, humihingi ng isang bagay na hindi ko man lang maintindihan, kailangan kong ibalik kayo sa nakaraan. Kailangan kong sabihin sa inyo kung ano ang aking buhay bago ang Miyerkules ng umaga na nagpabago sa lahat. Ang pangalan ko ay Elena. Ako ay 74 taong gulang at ako ay nakatira ng mag-isa sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na suburban na kapitbahayan. Ito ay isang simpleng bahay na may 2 silid-tulugan, isang bakuran na hindi ko na maalagaan tulad ng dati, at mga dingding na nagtataglay ng higit sa 40 taon ng mga alaala. Pinalaki ko rito ang aking anak na si Miguel. Tumira ako rito kasama ang aking asawang si Roberto, hanggang sa araw na tumigil ang kanyang puso sa pagtibok 3 taon na ang nakalipas. Mula noon, ang bahay na ito ay tila napakalaki at napakatahimik sa parehong oras. Ang aking rutina ay simple. Gumigising ako sa 7:00, nagtitimpla ng kape sa lumang coffee pot na ibinigay sa akin ni Roberto para sa aming ika-20 anibersaryo, at umuupo ako sa kusina upang panoorin ang pagsikat ng araw sa pamamagitan ng bintana. Pagkatapos, gumagawa ako ng ilang magaan na gawaing bahay, nanonood ng aking mga palabas sa gihi sa araw, at sa mga hapon, naglalakad-lakad ako sa paligid ng blok kung pinapayagan ng aking mga tuhod. Nabubuhay ako sa aking mga tseke ng Social Security at ang mga savings na pinagsama-sama namin ni Roberto sa loob ng isang buhay ng matapat na pagtatrabaho. Hindi ito gaanong, ngunit sapat na. Hindi ako kailanman naging isa para sa mga luho. Hindi ko kailanman nangailangan ng higit sa kung ano ang mayroon ako. O hindi bababa sa iyon ang aking akala. Si Miguel ay ang aking nag-iisang anak. Sa loob ng maraming taon, siya ang aking pagmamalaki, ang aking dahilan para mabuhay. Pinalaki ko siya sa halos lahat ng oras dahil nagtatrabaho si Roberto ng maraming oras upang ibigay sa amin ang aming kailangan.
Hinarap ko ang bawat takdang aralin sa bahay, bawat gasgas sa tuhod, bawat bangungot. Ako ang kanyang ina at ang kanyang matalik na kaibigan. Nang mamatay si Roberto, akala ko mas mapapalapit sa akin si Miguel. Akala ko susuportahan namin ang isa't isa sa aming kalungkutan, ngunit ang eksaktong kabaligtaran ang nangyari. Lumayo siya. Ang mga tawag ay naging mas madalas at mas madalas. Ang mga pagbisita ay halos hindi na nangyayari. At kapag sa wakas ay nagpakita siya, palaging may dahilan. Palagi siyang nangangailangan ng isang bagay. Sa una, hindi ko ito nakita. O marahil ay ayaw kong makita ito. Dahil kapag ikaw ay isang ina, mayroon kang kakilakilabot na kakayahang bigyang katwiran ang lahat ng ginagawa ng iyong mga anak. Abala siya, sabi ko sa aking sarili. Mayroon siyang sariling buhay, sariling mundo. At totoo iyon. Si Miguel ay ikinasal kay Jessica 2 taon na ang nakalipas, isang 38 taong gulang na babae na nagtatrabaho sa isang ad agency. Nakilala ko siya sa kasal, isang maliit na seremonya na inimbitahan ako, halos bilang isang obligasyon. Naaalala ko na si Jessica ay nakasuot ng isang elegante at mamahaling kulay ivory na damit, masyadong mahal para sa nalalaman ko tungkol sa sweldo ni Miguel. Mayroon siyang perpektong ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Kinuha niya ang aking kamay ng pino, sinabi sa akin na natutuwa siyang makilala ako, at pagkatapos ay bumaling upang makipag-usap sa iba pang mga panauhin. Iyon ang aming buong interaksyon sa araw na iyon. Mula noon, sa bawat oras na pupunta ako upang bisitahin sila, pakiramdam ko ay nakakasagabal ako. Palaging may ganitong mapanuring tingin si Jessica, na para bang kinakalkula niya kung gaano ako katagal mananatili o kung magkano ang halaga ng aking presensya sa kanila. Ang unang ilang buwan pagkatapos ng kasal ay kakaiba. Tatawag sa akin si Miguel paminsan-minsan, ngunit ang mga pag-uusap ay maikli, awkward, na para bang nagmamadali siya o abala. Palagi kong tinatapos ang mga tawag na iyon na may bukol sa aking lalamunan, nagtataka kung ano ang nagawa kong mali, kung bakit tila napakalayo ng aking anak. Isang araw, naglakas loob ako at pinuntahan siya nang hindi tumatawag muna. Nagring ako sa doorbell ng kanilang kondo, isang modernong lugar sa isang mamahaling bahagi ng bayan, at naghintay ng ilang minuto hanggang sa buksan ni Jessica ang pinto. Nakasuot siya ng yoga pants at isang tank top. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mataas na ponytail. Tumingin siya sa akin na may pagtataka, bagaman hindi ang kaaya-ayang uri. Ito ay mas katulad ng pagkayamot. Elena, sabi niya na may pilit ng ngiti. Hindi namin alam na darating ka. Gusto ko sanang sorpresahin kayo, sagot ko, na itinaas ang isang Tupperware ng mga homemade cookies na inihanda ko noong umagang iyon. Akala ko maaari tayong mananghalian ng magkasama. Tiningnan ni Jessica ang lalagyan na para bang inaalok ko sa kanya ang isang bagay na kontaminado, ngunit sa wakas ay tumabi siya upang hayaan akong dumaan. Nagtatrabaho si Miguel mula sa bahay. Mayroon siyang mahalagang conference call sa loob ng 20 minuto. Pumasok ako sa kondo at namangha ako. Ang lahat ay puti, minimalist, na may mga kasangkapan na parang nagmula sa isang magazine sa disenyo. Mayroong isang malaking flat screen TV sa dingding, isang bagong-bagong gaming konsol, at sa kusina, nagniningning na hindi kinakalawang na asero na mga kasangkapan na malamang na mas mahal kaysa sa lahat ng mga kasangkapan sa aking bahay na pinagsama. Umupo ako sa sofa, nakakaramdam ng hindi komportable, habang naghahanda si Jessica ng tsaa na may mekanikal na mga galaw. Hindi niya ako inalok ng anumang makakain. Hindi man lang niya binuksan ang lalagyan ng mga cookies. Nang lumabas si Miguel mula sa kanyang home office, binati niya ako ng isang mabilis na halik sa pisngi. Nanay, nakakagulat naman. Okay lang ba ang lahat? Mahal. Gusto ko lang kayong makita. Kaming tatlo ay umupo roon sa hindi komportableng katahimikan na parang may timbang sa iyong dibdib. Sinubukan kong makipag-usap, nagtatanong tungkol sa kanilang trabaho, kanilang mga plano, ngunit ang bawat sagot ay maikli, walang sigla. Patuloy na tinitingnan ni Jessica ang kanyang telepono, at tila sabik si Miguel na bumalik sa kanyang computer. Nanatili ako ng halos 40 minuto. Nang ako ay magpaalam, wala sa kanila ang nag-alok na samahan ako sa elevator.
Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko na may isang bagay na malalim na nasira sa pagitan namin. Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa nagsisimula. Nagbago ang lahat. Isang hapon noong Oktubre, 3 buwan pagkatapos ng awkward na pagbisita na iyon, tinawagan ako ni Miguel at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila interesado talaga siyang makipag-usap sa akin. Nanay, kumusta ka? Miss na kita. Ang aking puso ay lumaki sa kaligayahan. Miss na rin kita, mahal. Okay lang ba ang lahat? Perpekto ang lahat. Uy, iniisip namin ni Jessica na magpalipas ng weekend kasama ka. Matagal na rin simula nang magsama-sama tayo. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Agad kong sinimulan ang pagpaplano ng lahat. Nilinis ko ang bahay mula sa itaas hanggang sa ibaba, bumili ng espesyal na pagkain, at nagluto pa ako ng chocolate cake na gustong-gusto ni Miguel noong bata pa siya. Nang dumating sila noong Sabado, puno sila ng magagandang vibes. Niyakap pa ako ni Jessica, isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Kami ay naghapunan, nagtawanan, nanood ng isang pelikula. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay nabawi ko na ang aking pamilya. Ngunit noong Linggo ng umaga, habang ako ay nagluluto ng almusal, pumasok si Miguel sa kusina na may seryosong ekspresyon. Nanay, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na mahalaga. Pinatuyo ko ang aking mga kamay sa aking apron at umupo sa mesa kasama siya. Siyempre, mahal. Sabihin mo sa akin. Dumadaan kami ni Jessica sa isang mahirap na sitwasyon sa pinansyal. Nagkaroon ako ng ilang hindi inaasahang gasto sa trabaho at kinailangan niyang magpalit ng mga ahensya, kaya pansamantalang bumaba ang kanyang sweldo. Kailangan namin ng maliit na pautang, $US isa. 500 lang. Babayaran namin kayo sa susunod na buwan, garantisado. Nakaramdam ako ng paninikip sa aking tiyan. Hindi ang halaga ang nakakaabala sa akin. Ito ang paraan. Ang buong weekend na ito ay isang setup. Dumating sila dahil kailangan nila ng pera, hindi dahil miss nila ako. Ngunit tiningnan ko ang mga mata ng aking anak, ang mga mata na nakita kong lumaki na inalo ko ng 1,000 beses, at hindi ako makatanggi. Sige, Miguel, ipapahiram ko sa iyo. Pumunta ako sa bangko noong Lunes at nag-withdraw ng pera. Ibinigay ko ito sa kanya ng cash at ipinangako niya sa akin na sa loob ng 30 araw ay maibabalik ko ito. Lumipas ang 30 araw, pagkatapos ay 60, pagkatapos ay 3 buwan. Hindi nila ako binayaran ng kahit 1 sentimo. At nang tanungin ko siya tungkol dito sa telepono, hindi komportable si Miguel. Nanay, may iba pang mga gastos na lumitaw. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Ngunit Miguel, ang pera na iyon ay bahagi ng aking emergency savings. Alam ko. Ipinapangako kong babayaran kita sa lalong madaling panahon. Huwag mo akong pilitin. At iyon ang paraan kung paano ko natutunan na hindi ko na muling makikita ang pera na iyon. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Pagkalipas ng 2 buwan, tumawag silang muli. Sa pagkakataong ito, kailangan nila ng $800 upang ayusin ang kotse ni Jessica. Pagkatapos ito ay 600 upang magbayad ng multa. Pagkatapos ay 500 upang masakop ang isang credit card bill. Sa bawat oras, dumarating sila na may iba't ibang dahilan na may pangakong babayaran na hindi kailanman tinupad. At sa bawat oras na nag-aalangan ako, ginagamit ni Miguel ang eksaktong mga salita na alam niyang magpapaiwas sa akin. Nanay, ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan ko. Ikaw lang ang palaging nandyan para sa akin. At sumuko ako. Palagi akong sumusuko dahil iyon ang ginagawa ng mga ina, tama ba? Magsakripisyo hanggang sa mawalan sila ng laman. Ngunit may isa pang bagay na mas nasaktan sa akin kaysa sa pera. Ito ay ang paraan ng kanilang pakikitungo sa akin. Kapag may kailangan sila, nagpapakita sila na may mga ngiti at yakap. Ngunit sa sandaling makuha nila ang gusto nila, nawawala sila. Hindi sila tumatawag para makita kung kumusta ako. Hindi sila bumibisita para lamang sa kasiyahan na makita ako. Ako ay naging isang emosyonal na G. At ang pinakamasamang bahagi sa lahat ay alam ko ito.
Alam ko ito. At hindi ko pa rin ito mapigilan dahil natatakot ako. Natatakot na mawala ang aking anak ng tuluyan. Natatakot na maiwan ng mag-isa sa tahimik na bahay na ito na walang tatawag sa akin na nanay. Isang gabi habang nagluluto ng hapunan para lamang sa aking sarili, nakita ko ang aking refleksyon sa pan ng bintana. Nakita ko ang isang matandang nakayukong babae na may pagod na mukha at malungkot na mga mata. At nagtaka ako kung sa anong punto ako tumigil sa pagiging mahalaga. Kung sa anong punto ang aking buhay ay nabawasan na sa paghihintay ng mga tawag na dumarating lamang kapag kailangan nila ng pera. Nang gabing iyon, umiyak ako ng tahimik, nakahiga sa aking kama, yakap ang una ni Roberto. Kung buhay siya, wala sa mga ito ang mangyayari. Nagtakda sana siya ng mga hangganan. Protektahan sana niya ang aming mga savings. Protektahan sana niya ako. Ngunit wala na si Roberto at ako ay nag-iisa na naglalayag sa magulong tubig nang hindi nalalaman kung paano humingi ng tulong. Nang hindi alam kung may darating upang iligtas ako kung gagawin ko. Ang mga sumunod na buwan ay mas katulad ng dati. Patuloy na humihingi sina Miguel at Jessica, at patuloy akong nagbibigay hanggang sa isang araw, ay may isang bagay sa loob ko na nagsimulang pumutok. Ito ay sa isa sa mga sorpresang pagbisita na ginawa nila nang kailangan nila ng pera ng madalian. Dumating sila noong Martes ng hapon nang hindi nagpapahayag at natagpuan ang pinto na hindi nakalock dahil ako ay nasa bakuran na sinusubukang putulin ang ilang mga palumpong. Si Jessica ang unang pumasok na may ngiting hindi na ako niloloko. Elena, napakaganda mo ngayon. Hindi ako agad tumugon. Pinanood ko lang siya habang siya ay nakaupo sa aking sofa na para bang pag-aari niya ang lugar na tumatawid ang kanyang mga binti ng may kalkuladong pagkaelegante. Pumasok si Miguel sa likod niya at nakita ko ang ekspresyon na iyon sa kanyang mukha na alam ko na ng husto. Ang ekspresyon ng isang taong malapit ng humingi ng isang bagay. Nanay, kailangan naming makipag-usap sa iyo, sabi ni Miguel na umupo sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay naramdaman na mekanikal, isinagawa. Nasira ang air conditioning sa kondo at sinasabi ng teknisyan na kailangan nito ng kumpletong kapalit. Ito ay $2,200. Hindi na matiis doon, nanay. Hindi man lang makatulog ng maayos si Jessica. Tiningnan ko si Jessica, na tumango ng masidhi, winawagayway ang kanyang sarili gamit ang kanyang kamay na para bang nagdurusa siya sa heat stroke mismo sa sandaling iyon. Nakakatakot, Elena. Halos himatayin kami kagabi. May isang bagay sa loob ko na gumalaw ng hindi komportable. $2,200. Ang halagang iyon ay kumakatawan sa halos 3 buwan ng aking mga tseke ng Social Security at hinihingi nila ito na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Miguel, wala akong gaanong pera na magagamit ngayon. Marami na akong ipinahiram sa iyo nitong mga nakaraang buwan. At, nanay, putol sa akin ni Miguel na mas mahigpit na pinipiga ang aking kamay. Mayroon kang savings, nanay. At nag-ipon ka sa loob ng maraming taon. Alam kong naitabi mo ang pera na iyon. Nakaramdam ako ng pangingilabot sa aking gulugod. Paano niya nalaman kung gaano karami ang pera ko? Hindi ko kailanman binigyan siya ng mga tiyak na detalye tungkol sa aking savings. Miguel, ang pera na iyon ay para sa mga emergency, para sa mga gastos sa medical, para sa at ano ito. Kami ang iyong pamilya. Kung hindi mo kami tutulungan, sino ang tutulong sa amin? Sumandal si Jessica na may mapanuring tingin na napakagulo sa akin. Elena, pag-isipan mo. Nakatira kang mag-isa sa bahay na ito. Wala kang malalaking gastos. Bata pa kami. Itinatayo namin ang aming kinabukasan. Ang pera mo ay mas mahusay na mamuhunan sa amin kaysa sa pag-upo sa isang bangko na nawawalan ng halaga. Ako ay hindi makapagsalita. Sinabi ba niya na mas mainam na nasa kanila ang pera ko kaysa sa akin? Ang pagkamuhi ay umusbong sa aking dibdib. Ngunit tulad ng dati, mas mabilis na dumating ang pagkakasala. Marahil ay tama sila. Marahil ay nagiging makasarili ako sa pagnanais na itago ang pera na iyon kapag kailangan ito ng aking anak. Bigyan mo ako ng ilang araw para pag-isipan ito, sa wakas ay bumulong ako.
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Tumayo siya, biglang ibinababa ang aking kamay. Kailangan mo pa bang pag-isipan ang pagtulong sa iyong sariling anak? Hindi iyon ang punto, Miguel. Ito lang ay, kalimutan mo na, nanay. Naiintindihan ko. Noong buhay pa si tatay, palagi niya kaming sinusuportahan. Ngunit ngayon na wala na siya, naging makasarili ka na. Ang mga salitang iyon ay tumago sa akin na parang mga kutsilyo. Alam na alam ni Miguel kung saan pupunta para masaktan ako ng husto. Tumayo rin si Jessica na inaayos ang kanyang blusa na maihalatang kilos ng pagkainis. Tara na, Miguel. Malinaw na ipinaalam ng iyong ina na mas mahalaga ang kanyang pera kaysa sa aming kapakanan. Umalis sila sa aking bahay nang hindi nagpaalam. Pinanood ko silang lumayo mula sa bintana, sumakay sa kanilang bagong kotse, sa makintab na kotse na iyon. Hindi ko maintindihan kung paano nila ito kayang bayaran kung sila ay nasa isang pinansyal na krisis. Tumayo ako roon na nanginginig, nararamdaman ang mga luha na nagsisimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga salita ni Miguel ay umalinggaw-ngao sa aking ulo ng paulit-ulit. Naging makasarili ka na. Makasarili ba ako? Maliban na gustong itago ang pera na kinita namin ni Roberto ng mailabis na pagsisikap. Gumugol ako ng mga oras na nakatitig sa kisami, nakikipagdebate sa aking sarili hanggang sa wakas sa 4 oras ng umaga, nakagawa ako ng desisyon. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko at nag-withdraw ng $2,200. Nagpadala ako kay Miguel ng text na nagsasabi sa kanya na pumunta at kunin ito. Nag-isa siyang dumating sa pagkakataong iyon nang wala si Jessica. Nang ibigay ko sa kanya ang sobre na may pera, ngumiti siya at binigyan ako ng isang mabilis na yakap. Salamat, nanay. Alam kong maaasahan kita. Mahal, kailangan kong ipangako mo sa akin ang isang bagay, sabi ko bago siya umalis. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi ako maaaring patuloy na magbigay sa iyo ng pera. Naubos ang aking savings. Tumango siya, ngunit hindi niya ako tiningnan sa mata. Sigurado, nanay. Naiintindihan ko ng perpekto. Ito na ang huling pagkakataon. Ngunit hindi ito ang huling pagkakataon. 3 linggo ang lumipas, tumawag silang muli. Kailangan nila ng pera para bayaran ang insurance ng kotse. Pagkatapos para sa isang regalo sa kaarawan para sa nanay ni Jessica, pagkatapos para sa isang dapat na pag-aayos ng oven. At sa bawat oras na nag-aalangan ako, ginagamit ni Miguel ang parehong diskarte. Pinaramdam niya sa akin na nagkasala ako. Pinaramdam niya sa akin na ako ay isang masamang ina. Minamanipula niya ako sa pamamagitan ng mga alaala ng aking asawa, sa mga pangako na magiging isang nagkakaisang pamilya muli, sa mga laso na salita na nagkukunwaring pag-ibig. At patuloy akong nahuhulog dito dahil hindi ko alam kung paano tumanggi nang hindi nararamdaman na ipinagkanulo ko ang lahat ng ibig sabihin ng pagiging ina. Ang mga buwan ay naging isang predictable at masakit na pattern. Nagpapakita sila kapag kailangan nila ng pera. Ibinibigay ko ito sa kanila. Nawawala sila. At paulit-ulit ang cycle. Ang aking mga savings ay nagsimulang humina ng nakababahala. Ang account na binuo namin ni Roberto sa loob ng 30 taon ng trabaho ay nawawala sa mga kamay ng aking anak at ng kanyang asawa. Ngunit ang mas nasaktan sa akin ay hindi ang pera. Ito ay ang kalungkutan. Ito ay ang pag-alam na ako ay mahalaga lamang kapag mayroon silang isang pangangailangan sa pinansyal. Ito ay ang panonood ng aking telepono araw-araw na walang isang tawag na hindi sinasamahan ng isang kahilingan. Isang hapon, habang inaayos ang mga lumang papeles, nakita ko ang isang litrato ni Miguel noong siya ay 8 taong gulang. Siya ay nasa likod bahay, marumi sa putik, nakangiti sa dalisay na kaligayahan na tanging mga bata lamang ang mayroon. Kumapit ako sa litrato na iyon at umiyak. Umiyak ako para sa batang iyon na pinalaki ko ng mailabis na pagmamahal. Umiyak ako dahil wala na ang batang iyon. Sa kanyang lugar ay isang lalaki na nakakita sa akin bilang isang mapagkukunan, hindi isang tao. Nang gabing iyon, dinadial ko ang kanyang numero, na kailangan kong marinig ang kanyang boses,
upang magkaroon ng kahit isang normal na pag-uusap kung saan hindi namin pinag-uusapan ang pera. Nanay, may nangyari ba? Sagot niya, ang kanyang tono ay nag-aalala. Hindi, mahal. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Miss na kita. Mayroong isang awkward na katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Oh, well, okay lang ako. Abala sa trabaho. May kailangan ka ba? Hindi, Miguel. Gusto ko lang marinig ang iyong boses. Okay. Uy, nanay. Nasa gitna ako ng isang bagay. Tatawagan ba kita pabalik? Siyempre, mahal. Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya ako tinawagan pabalik. Umupo ako sa kusina, nakatitig sa walang galaw na telepono sa mesa, nararamdaman ang isang bagay sa loob ko na tumigas. Ang isang bagay na naging fleksible at mahabagin sa loob ng 74 na taon ay nagsisimulang pumutok. At sa bawat pagputok, isang maliit na boses sa loob ko ang bumubulong ng isang bagay na kinatatakutan kong marinig. Hindi ito maaaring magpatuloy, ngunit hindi pa ako handa na tanggapin ito. Hindi pa ako handa na magtakda ng mga hangganan dahil ang pagtatakda ng mga hangganan ay nangangahulugang panganib na mawala ang nag-iisang pamilya na natitira sa akin. At ang ideyang iyon ay mas nakakatakot sa akin kaysa sa anumang bagay. Kaya, lumipas ang 2 buwan. 2 buwan ng paminsan-minsang tawag ng patuloy na mga kahilingan ng aking bank account na humihina ng hindi mapigilan hanggang sa isang Biyernes ng hapon, may isang bagay na nagbago. Muling dumating sina Jessica at Miguel sa aking bahay nang hindi nagpapahayag. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Diretsong pumasok si Jessica sa kusina, binuksan ang aking refrigerator na para bang pag-aari niya ito at kumuha ng isang bote ng tubig. Elena, kailangan naming makipag-usap sa iyo ng seryoso, sabi niya na umupo sa mesa nang hindi iniimbitahan. Nakatayo si Miguel na nakakrus ang kanyang mga braso, umiiwas sa aking tingin. Kami ni Miguel ay nag-iisip, patuloy ni Jessica, na humihigop ng tubig. Napakalaki ng bahay na ito para sa iyo na mag-isa, at napakalaki ng halaga nito. Kung ibebenta mo ito, maaari kang lumipat sa isang maliit na apartment, na mas madaling mapanatili at sa pera mula sa pagbebenta. Maaari mo kaming tulungan na bumili ng aming unang bahay. Ito ay magiging isang pamumuhunan ng pamilya. Napatigil ako, hindi kayang iproseso ang aking narinig. Imungkahi ba niya na ibenta ko ang bahay kung saan ko binuo ang aking buong buhay upang ibigay sa kanila ang pera? Ito ang aking bahay, sabi ko sa isang nanginginig na boses, nararamdaman ang dugo na dumadaloy sa aking ulo. Pinalaki ko rito si Miguel. Tumira ako kasama si Roberto rito sa loob ng 40 taon. Hindi ko ito ibebenta. Bumuntong hininga si Jessica na para bang ang aking sagot ay walang katotohanan. Elena, kailangan mong maging praktikal. Tingnan mo ang lugar na ito. Kailangan ng pintura ang mga dingding. May mga tumutulo ang bubong. Ang gulo ng bakuran. Kumakapit ka sa isang bunto ng mga alaala na nagpapanatili lamang sa iyo na nakulong sa nakaraan. Kami ang iyong kinabukasan. Si Miguel ang iyong anak. Ang iyong mga apo. Kapag nagkaroon kami ng mga ito, ang magiging iyong pamana. Nakaramdam ako ng bukol sa aking lalamunan. Hindi ko ibebenta ang aking bahay. Sa wakas ay nagsalita si Miguel at ang kanyang boses ay narinig na pagod, na irita. Nanay, tama si Jessica. Nagiging matigas ang ulo mo. Mag-isip ka ng mas malaki. Kung tutulungan mo kami ngayon kapag mayroon na kaming sariling bahay, maaari kang tumira sa amin. Magkakaroon kami ng isang silid para sa iyo. Hindi ka mag-isa. Ayaw kong tumira sa inyo. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig bago ko mapigilan. Gusto kong tumira sa aking bahay sa lugar kung saan ko binuo ang aking buhay. Ibinagsak ni Jessica ang bote ng tubig sa mesa. Napakasama mo. Patay na ang iyong asawa, Elena. Hindi ka aalagaan ng mga alaalang iyon kapag ikaw ay nagkasakit o nangangailangan ng tulong. Kami ang gagawa. Ngunit tila mas gusto mo ang iyong pagmamalaki kaysa sa kapakanan ng iyong pamilya. Hindi pagmamalaki. Ito ang aking buhay.
Ang iyong buhay. Ulit ni Jessica na may pangmutya. Isang malungkot na buhay sa isang lumang bahay na naghihintay na tawagan ka ng iyong anak. Iyan ba ang gusto mo? Dahil hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Hanggat patuloy kang nakakabit sa mga material na bagay, mas may magandang gagawin si Miguel at ako kaysa sa pagbisita sa iyo. Ang katahimikan na sumunod ay brutal. Tiningnan ko ang aking anak, naghihintay na sabihin niya ang isang bagay, upang ipagtanggol ako, upang ilagay ang kanyang asawa sa kanyang lugar. Ngunit nakatitig lamang si Miguel sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa na parang isang napagalitang bata na ayaw pumanig. Miguel, bulong ko. Pababayaan mo ba siyang makipag-usap sa akin ng ganyan? Tumingala siya at sa isang sandali nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hiyang. Pagkakasala? Hindi ko alam. Ngunit tumagal lamang ito ng halos isang segundo. Nanay, nagsasabi lang ang totoo si Jessica. Siguro dapat mo itong pag-isipan. Naramdaman ko na para bang ako ay sinampal. Ang sarili kong anak, ang batang dinala ko sa aking mga braso, na pinakain ko, binihisan, at minahal ng walang pasubali, ay kumakampi sa isang babae na halos hindi ako kilala at nakakita lamang sa akin bilang isang mapagkukunan na dapat pagsamantalahan. Umalis ka na sa aking bahay, sabi ko, ang aking boses ay matatag, na sinurpresa ang aking sarili. Ano? Tinaas ni Miguel ang kanyang mga kilay, talagang nagulat. Umalis ka na ngayon. Tumayo si Jessica, kinukuha ang kanyang pitaka na may dramatikong pagwagayway. Okay, ngunit huwag kang umiyak kapag ikaw ay nag-iisa at maisakit at walang gustong mag-alaga sa iyo. Dahil maniwala ka sa akin, Elena, hindi kami magiging available para sa isang taong tumalikod sa amin. Umalis sila sa aking bahay na iniwan ang pinto na bukas. Umupo ako roon sa silya na iyon, nanginginig mula ulo hanggang paa. Nararamdaman ang mga luha na nagsisimulang mahulog ng hindi mapigilan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, sinabi ko sa kanila na hindi at ito ay naramdaman na kakilakilabot. Ito ay naramdaman na para bang nakagawa ako ng pinakamasamang pagkakamali sa aking pag-iral. Hindi ako kumain ang gabing iyon. Hindi ko kaya. Umupo lamang ako sa sala na tinitingnan ang mga litrato sa dingding, nagtataka kung paano kami nakarating sa puntong ito. Kung sa anong sandali ang aking anak ay naging isang tao na may kakayahang saktan ako sa ganitong paraan.